May mga taong naniniwalang ang tama at mali ay parang itim at puti. Malinaw ang hangganan, madaling paghiwalayin. Madaling sabihing, huwag kang magkakasala. Kapag puno ang iyong lamesa, kapag hindi namamalipit sa sakit ang taong mahal mo, at kapag hindi umiiyak ang mga anak mo dahil sa gutom. Pero paano kung ang tanging paraan para mailigtas ang pamilya mo ay ang mismong bagay na wawasak naman sa sarili mong pagkatao? Sabi nila, ang pagmamahal ay tungkol sa pagsasakripisyo. Ang hindi ko lang naisip, darating yung araw na isasakripisyo ko, hindi lang ang aking pagod o oras, kundi pati na ang aking dignidad, ang aking katawan at ang aking kaluluwa. Hindi ako masamang tao. Isa lang akong inang nakatitig sa dilim, nakakapit sa patalim at ginagawa ang lahat para manatiling buhay ang mga taong mahal ko. Ito po ang kwento ng aking buhay. Magandang araw po sa inyo, Miss Kay. Pasensya na kung magiging magulo ang kwento kong ito dahil hindi ko talaga ako marunong magsulat ng kwento. Gusto ko lang talagang ilabas ang nararamdaman ko para sa mga katulad kong ina na kumakapit dahil sa kagipitan. Miss Kay, ako po si Angel. 32 taong gulang. May asawa kong si Cardo at may 2 na kaming anak. Si Maymay na grade 5 at si Darren na grade 2. Maliit lang ang pamilya namin pero dati, sapat na ang kinikita ni Cardo bilang construction worker para maitawid ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Hindi marangya ang buhay namin. Nangungupahan lang kami sa maliit na bahay. Madalas na tuyo o itlog lang ang ulam, pero masaya kaming nagsisalo-salo sa bawat pagkain. Ang pinakamahalaga na lang sa amin noon ay nakakapag-aral ang mga bata at hindi natutulog na kumakalamang sikmura. Pero Miss Kay, nagbago ang lahat sa isang iglap. Isang malamig na hapon, eksaktong 1 linggo bago sumapit noon ang Pasko. Biglang tumawag ang tagapamahala sa construction site kung saan nagtatrabaho ang asawa ko. Bigla kong nakaramdam ng kaba at takot. Hindi ko alam kung bakit. Basta may pakiramdam ako noon na may nangyari. At doon nga binalita sa akin. Naaksidente raw si Cardo. Nahulog siya mula sa 2nd palapag ng gusaling tinatayo nila dahil sa naputol na lumang safety rope at maling pagkakalagay ng scaffoldings. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Mabilis akong tumakbo patungo sa pampublikong ospital. Mabuti at pinalad pa siyang mabuhay. Ngunit ang salitang binitawan ng doktor ay parang matalim na kutsilyong sumaksak ng paulit-ulit sa aking puso. Ang sabi ng doktor na pinasala ng malala ang spinal cord ng asawa ko. Ligtas na ang buhay niya, pero mukhang hindi na siya muling makakalakad pa. Parang gumuho ang mundo ko noon. May binigay namang tulong ang kumpanya, pero hindi iyon sapat. Mabilis ding naubos yun dahil sa bayarin sa ospital, gamot at mga kailangan ni Cardo. Pagkatapos noon, wala na kaming ibang pinagkunan pa ng pera. Nung makauwi kami sa bahay, doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng sitwasyon. Nakaupo na lang si Cardo sa kama o sa wheelchair na hiniram namin. Madalas siyang nakatitig lang sa bintana. Kapag sinusubukan kong kausapin siya, gumingiti lamang siya ng pilit. Pasensya ka na, Angel ha. Madalas niyang sabihin. Imbis na akong bumubuhay sa inyo, ako pa tong inaalagaan ninyo. Mas masakit marinig ang mga salitang yun kaysa makita siyang hindi nakakalakad. Si Maymay, kahit na bata pa, kusa nang naguhugas ng plato para matulungan ako. Si Dari naman ang siyang nag-aabot ng gamot at tubig sa kanyang ama. Hindi ko na sila inuutusan pa. Sila na mismo ang nakakakita kung gaano kahirap ang kalagayan namin. Dumating ang panahon, Miss Kay, na halos
wala nang laman ang lalagyanan namin ng bigas. Pinagkakasya ko ang natitirang pera para may makain kami at may pambili ng maintenance na gamot ni Cardo. Madalas, napipilitan na akong mangutang sa tindahan at sa kung sino-sino. Minsan naman, inuuna naming bilhin ang mga gamot kaysa ulam. Habang lumilipas ang mga linggo, lalo akong kinakabahan. Papasok pa sa eskwela ang mga bata. May mga bayarin pa, pero parehas kaming walang pinagkakakitaan ni Cardo. Isang araw, dumating ang biyanan kong babae. May kakilala ko, naghahanap ng makakasama sa bahay. Katulong. Si Sir Ernesto. Mag-isa na lang yun sa bahay at naghahanap ng kasambahay. Maayos daw magpasweldo at hindi naman mahirap pakisamahan kahit na matanda na. Subukan mo kaya, Angel? Hindi agad ako nakasagot. Sa totoo lang, ayokong iwan ang pamilya ko. Lalo na ngayon, nang asawa ko ay nangangailangan pa ng pag-aalaga. Pero habang tinitingnan ko sina Maymay at Darren na tahimik na gumagawa ng kanilang mga assignment, alam kong wala na kaming maraming pagpipilian pa. Kinagabihan din noon, kinausap ko si Cardo. Kung tatanggapin ko ang trabaho, makakatulong yun sa mga gamot mo at sa pag-aaral ng mga bata. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay tumango siya. Masakit man sa akin, kailangan nating isipin ang kinabukasan ng mga bata. Huwag mo na lang kaming alalahanin dito. Kakayanin namin. Hindi ko napigilang maiyak. Makalipas ang ilang araw, sinamahan ako ng biyanan ko sa bahay ni Mang Ernesto. Malaki yung bahay. Tahimik ang paligid at malawak yung bakuran. Nung buksan ng matanda yung pinto, magalang niya kaming binati. Oh, kayo pala. Magandang umaga. Ikaw si Angel. Opo. Oh siya. Angel. Aalis na ako ha. Sir Ernesto, siya ho yung sinasabi ko, yung manugang ko. Kayo na hong bahala. Maraming salamat po. Umalis din agad ang biyanan ko. Para balikan ng mga anak ko. Pumasok ka. Ipapakita ko sa iyo ang mga gagawin mo rito. Inilipot niya ako sa buong bahay. Pinaliwanag niya ang schedule ng pagluluto, paglilinis at paglalaba ko. Basta gawin mo lang ang trabaho mo ng maayos, sabi niya. At kung may kailangan ka, sabihin mo lang agad sa akin. Tumango ako. Noong gabing iyon, habang nakahiga ako sa maliit na kwartong binigay niya, hindi ako makatulog. Iniisip ko ang pamilya ko. Si Cardo, si Maymay at Darren. Iniisip ko kung nakakain na kaya sila. Kumusta na ba sila? Kung nakainom na ba si Cardo ng gamot niya? Kung hindi ba natatakot ang mga bata na wala ako sa tabi nila? Napapapikit ako habang pinipigilan ng pagluha. Sa totoo lang, Miss Kay, napakahirap pong maging ina. Alam kong mahaba-haba pa ang laban naming mag-anak. At kung ito lang ang paraan para maitawid sila sa hirap, handa kong tiisin ang pangungulila. Pero hindi ko pa alam na ang pagpasok ko sa bahay ni Mang Ernesto ang magiging simula ng mas mabibigat pang pagsubok sa buhay ko. Naging mabilis ang ikot ng mga araw sa bahay ni Mang Ernesto. Nasanay ako sa tahimik na ritmo ng buhay roon. Maaga kong gumigising para ipagtimpla ng kape ang matanda, magwalis ng bakuran at ihanda ang almusal niya. Si Mang Ernesto ay 58 years old na po, Miss Kay. Pero hindi pa naman sobrang tandang tingnan. Biyudo na siya ng halos 8 years at hiwalay sa mga anak dahil nasa abroad na ang mga ito. Sa totoo lang, mabait naman si Mang Ernesto bilang amo. Hindi siya yung matandang tipikal na masungit na. Hindi rin to palautos. Pero unti-unti may napansin akong isang bagay. Isang hapon, habang nagpupunas ako ng basahan sa kusina, napansin niyang madalas akong tumingin sa cellphone ko. Maya't maya kasi ang chat ko sa kapitbahay namin para kumustahin si Cardo at ang mga bata. Siya nga pala, Angel. Tawag niya habang nakaupo sa lamesa at nagbabasa ng dyaryo. Kumusta ang asawa mo? Napatigil ako. Maayos naman po, Mang Ernesto. Nakakaraos naman.
Binaba niya ang dyaryo. Nasabi nga sa akin ng biyanan mo ang nangyaring aksidente sa kanya. Hindi madali ang mawala ng kakayahang magtrabaho ang haligi ng tahanan. At mas hindi madali para sa'yo na umalis sa piling nila para lang kumita ng 5,000 piso kada buwan. Medyo napayuko ako. May punto siya. Ang 5,000 piso na sweldo ko ay sapat lang para sa bigas at kaunting ulam sa isang buwan. Kulang na kulang pa rin para sa espesyal na maintenance na gamot ni Cardo at sa baon araw-araw ng mga bata. Gusto mo bang dagdagan kong binibigay ko sa'yo? Tanong niya bigla. Tumingin ako sa kanya. Naguguluhan. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Tinitigan niya ako ng matagal. Hindi naman nakakabastos ang tingin niya, kundi isang uri ng tingin na parang may kakaiba. May pera ako, Angel. Malaki rin ang ipon ko at may pensyon pa. Pinapadalhan din ako ng mga anak ko. Pero wala akong kasama. Malungkot ang bahay na ito. Malamig. Tumayo siya at lumapit ng kaunti sa akin. Hindi ko kailangan ng katulong. Ang kailangan ko ay kasama. Isang babaeng makakapagparamdam sa akin na lalaki pa rin ako. Napa-address ako ng bahagya. Malinaw ang ibig niyang sabihin at parang may malamig na tubig na binuhos sa akin. Pero may asawa po ko, Mang Ernesto. Mahinahon pero mabilis kong sagot. Alam ko, tugon niya, walang kaabog-abog. At alam kong mahal mo ang asawa mo. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ko. Ang inaalok ko sa'yo ay transaksyon. Lalakihan ko ang binibigay ko sa'yo. 10,000, 15,000. Basta matugunan mo ang pangangailangan ko. Isipin mo, mabibili mo ang kompletong gamot ni Cardo. Hindi na mag-uulam ng asin at mantika ang mga anak mo. Hindi mo kakailanganing mangutang. Hindi ako nakapagsalita. Mabilis ang kabog ng dibdib ko. Umalis ako ng araw na yon na para bang walang nangyari. Pero ang mga salita ni Mang Ernesto ay parang insektong paulit-ulit na bumubulong sa tenga ko. Pagdating ng katapusan ng linggo, umuwi ako sa amin para magbigay ng pera at makita sila. Doon ko nakita ulit ang masakit na katotohanan. Ang natitirang pera mula sa unang buwan kong sinuweldo ay halos naubos lang sa utang sa tindahan. Si Cardo, nakaupo sa wheelchair ay mas pumayat pa. May mga araw pang pinapalipas niya ang pag-inom ng gamot para lang makabili raw ng gatas at baon ng mga bata. Cardo, bakit hindi mo iniinom yung gamot mo? Tanong ko habang nagpipigil ang luha nung gabing yun. Nagpapaliban lang ako ng isang araw para hindi maubos agad. Mahal. Mahinang wika niya habang nakatingin sa akin. Huwag mo akong masyadong alalahanin. Mas kailangan ni na Maymay ang pambaon sa school. Ayos lang ako, kayang-kaya ko naman eh. Hinalikan ko ang noo niya noon. Pero sa loob-loob ko, wasak na wasak ang puso ko bilang ina at asawa, Miss Kay. Pagtingin ko sa kusina, may papel doon na nakasulat ang mga kailangan na gamit ng mga bata sa eskwela na hindi pa nabibili. Si Dari naman, yung tsinelas podpod na. Gusto kong sumigaw sa awa at galit. Nagtatrabaho na ako pero bakit parang wala pa rin nagbabago? Na para bang paatras pa rin ang buhay namin at hindi pa usad. Nang bumalik ako sa bahay ni Mang Ernesto nung gabi ng linggo, tahimik ang buong paligid. Nakaupo yung matanda sa sala at nagtsatsaa habang nanunood ng balita. Nilagay ko muna yung bag ko sa kwarto. Humarap ako sa salamin. Tinitigan ko ang sarili ko. Ang mga matang puyat, ang balat na parang tuyot na sa pagtatrabaho. Ang babaeng kinagawa naman ng lahat pero parang hindi pa rin sapat. Iniisip ko si Cardo. Alam kong namamalipit yun sa sakit kapag hindi nakainom ng gamot. Iniisip ko si Maymay, si Darren, na para bang nahihiya ng humingi ng baon. Inayos ko ang aking buhok. Huminga ako ng malalim. Pinalakas ko ang loob ko at lumabas ng kwarto. Pumunta ako ng sala. Naramdaman ni Mang Ernesto ang paglapit ko kaya napaangat to ng tingin. Oh, Angel. Yung sinabi niyo po nung isang araw, pabulong kong panimula.
Kinalma ko ang boses ko kahit nanginginig ng mga kamay ko. Seryoso po ba kayo roon? Pinatay muna ni Mang Ernesto ang TV. Humarap siya sa akin ng buong pansin. Seryoso ako doon. Kapag pumayag ka, hindi lang sweldong ibibigay ko sa'yo. Tutulungan ko ang pamilya mo. Isa pa ho, pwede niyo po bang sagutin ang reseta ng gamot ng asawa ko buwan-buwan? Hindi nagdalawang isip si Mang Ernesto. Tumanguto kaagad. Deal, walang problema. At doon, dinala niya ako sa kwarto niya agad-agad. At tung gabing yun, habang nakiga ako sa malambot na kama at nararamdaman ang mabigat na yakap at halik ng isang lalaking hindi ko naman mahal, pikit mata kong pinagdasal na sana'y mapatawad ako ng Panginoon. Pinilit kong ituon ang isip ko sa ibang bagay. Iniisip ko ang mukha ng mga anak ko. Iniisip ko na ang bawat segundo ng pagtitiis ko rito ay katumbas ng pagkain sa mesa namin, ng kumpletong gamot ni Cardo at ng magandang kinabukasan ng pamilya ko. Pumikit ako ng mariin habang patagong pumapatak ang luha ko sa unan. Ginagawa ko to para sa kanila. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero habang lumalalim ang gabi, alam kong may isang bahagi ng pagkatao ko at pagkababae ko ang tuluyan ng nabasag miski. Isang bagay na kahit gaano karaming perang hawakan ko, hindi ko na kailanman mababawi pa. Naging doble nga ang perang na iuuwi ko, buwan-buwan. Bukod doon, madalas pa akong abutan ni Mang Ernesto ng sobrang pera, pambili ng gamit sa bahay o pambayad ng kuryente. Sagot din niya ang maintenance na gamot ni Cardo. Sa panlabas na anyo, tila nakabangon ang pamilya namin mula sa mabigat na pagsubok. Hindi na nakaranas si Maymay at Darren na pumasok sa paaralan ng walang baon. Si Cardo naman ay may sapat at tuloy-tuloy ng gamot, kaya nabawasan ang madalas na pamamaga at pananakit ng kanyang likod. Pero habang umaayos ang lagay ng aming kusina at bulsa, unti-unti namang nabubulok ang loob ng puso ko. Tuwing uuwi ako sa bahay, tuwing katapusan ng linggo, may mga magandang ngiti at masasarap na ulam akong dala. Pero sa tuwing titingin ako sa mga mata ng asawa ko, nakakaramdam ako ng matinding kirot at takot. Isang Sabado ng gabi, habang pinapainom ko siya ng gamot at hinihilot ang kanyang mga binti na wala naman ng pakiramdam, matagal siyang nakatitig sa akin. Angel, mahinang simula niya. Bakit? May masakit ba sa'yo? Mabilis kong tanong na nag-alala kaagad. Sabay ayos ko ng unan sa likod niya. Wala naman, sagot niya. Maya-maya pinalipat niya ang tingin sa mesa kung saan nakapatong ang bagong bili na vitamins at ang bagong sapatos ni Maymay at Darren. Napapaisip lang ako. Napakabait naman yata ng amo mo at dinagdagan ng sahod mo. Napatigil ang mga kamay ko sa paghilot. Naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking mga pisngi at ang biglang pagbilis ng tibok ng aking dibdib. Pinilit kong panatilihing paitaas ang aking boses para hindi halatang nanginginig. Oo nga, mahal. Naku, Cardo, kung alam mo lang, ang kabaitan niya ay biyaya ng may kapal sa atin. Alam mo, biyudo na kasi si Mang Ernesto, di ba? Wala siyang kasama sa malaking bahay. Natutuwa lang siguro yun dahil malinis at maayos ako magtrabaho. Tsaka nakikita niyang mahirap ang kalagayan natin kaya bukal sa loob niyang tumulong. Ang sabi pa sa akin ng matanda, yung huling nakasama niya raw kasi dati sa bahay ninakawan siya. Sinamantala raw ang kabaitan niya. Tumingin sa akin si Cardo. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pag-aalala, pagtataka at isang uri ng awa para sa kanyang sarili. Madalas kasi pakiramdam ko, wala na akong silbi. Bulong niya. Nabayuko siya at nakita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang kupas na suot na short. Ako dapat ang nagpapakapagod para sa inyo, pero ngayon parang kung palamunin na lang. Ikaw pang gumagawa ng paraan at hindi ko alam kung ano-ano nang sinasakripisyong ginagawa mo para lang maitawid kami. Gusto kong lumuhod sa harapan niya at umiyak. Gusto kong sabihin sa kanyang lahat. Gusto kong iiyak sa dibdib niya na linggo-linggo.
Kapalit ng perang pambili ng gamot niya at pambahid sa paaralan ng mga bata, ay ang katawan ko na pinapaubaya ko sa matanda. Pero hindi ko naman pwedeng gawin yun. Kapag sinabi kong katotohanan, gigiba ang natitirang dignidad ng asawa ko. Baka lalong lumala ang kalagayan niya o masira ng tuluyan ng pamilya namin. Ano ka ba? Huwag mo ngang isipin yan, Cardo. Kayang-kaya natin to. Sabi ko na lang habang pinupunasan ng luha sa pisngi niya. Basta para sa inyo nila Maymay at Darin, kakayanin ko ang lahat. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Paa mo lang naman yung nawala hindi naman ang buong katawan mo. Diba? Tumango siya. Samantala, sa bahay naman ni Mang Ernesto, naging mas komplikado rin ang sitwasyon. Hindi bastos ang matanda, pero unti-unti siyang naging mas malambing at mas demanding sa oras ko. Minsan, kapag tapos na ang mga gawaing bahay, pinapaupo niya ako sa tabi niya. Habang nanonood ng telebisyon, hawak niya ang kamay ko at pinapakinggan niya ang mga kwento ko. Bagay na madalas kong iwasan para hindi ako masyadong mapalapit sa kanya. Alam mo, Angel, sabi niya isang gabi habang nakasandal ako sa dibdib niya sa loob ng kanyang silid. Kung wala ka lang talagang pamilya, baka inalok na kitang pakasalan. Ibang buhay dito sa bahay simula nang dumating ka. Mang Ernesto, pakiusap ko habang dahan-dahan bumabangon. Pinapaalala ko lang po, nagtatrabaho lang po ako rito. May pamilya ako, may mga anak ako at asawa. Napaatras ang matanda at napabuntong hininga. Alam ko, at binibigay ko naman ang lahat ng kasunduan natin, hindi ba? Hindi ka naman nagkukulang sa pera. Opo, kaya ho malaki ang pasasalamat ko sa inyo. Pero wag mong ikaila. Dagdag pa niya habang tinititigan ako. Kailangan mo ang mga binibigay ko sa iyo. Hindi lang pera, kundi ang seguridad na hindi magugutom ang mga anak mo. May matinding kirot sa mga salita niya. Talalam kong totoo ang mga yon. Nagiging captive ako ng sarili kong desperate na desisyon. Ang dating pansamantalang paraan lang para makatawid sa krisis ay naging isang kadena na nakatali na sa aking leeg. Iniisip ko kung hanggang kailan ko kaya ito kakayanin. Yung ganitong buhay. Hanggang kailan ko kaya bubuhay ng pamilya ko gamit ang isang paraan na sa huli ay posibleng pumatay rin sa aming pagmamahalan. Isang araw ng linggo, nagulat na lamang ako nang magpresenta si Mang Ernesto na ihatid ako pauwi sa bahay namin gamit ang kanyang kotse. Gusto ko makita ang lagay ng asawa mo. Niyakap ako ng matinding kaba. Nanginginig ang mga kamay ko sa ibabaw ng aking hita habang bumabiyahe kami. Nang huminto ang kotse sa tapat ng aming maliit na bahay, pinagpawisan ako ng malimig. Walang kamalay-malay si Cardo sa totoong ugnayan namin ng lalaking kasama ko. Pagpasok namin sa bahay, nakaupo si Cardo sa kanyang wheelchair. Nagtitiklop ng mga damit na nilabhan naman ng biyanan ko. Bigla siyang naalerto nang makitang may kasama akong matandang lalaking maayos ang pananamit. Cardo, si Mang Ernesto, yung amo ko. Pakilala ko, pilit na huwag mautal. Mabilis na inabot ni Mang Ernesto ang kamay niya sa asawa ko para makipagkamay. Magandang tanghali, Cardo. Pasensya na sa biglaang pagbisita. Gusto lamang kitang kumustahin. Doon ko nakita ang isang eksenang kailanman ay hindi ko inakalang mangyayari. Ang paghaharap ng asawa ko sa lalaking nagmamay-ari sa akin tuwing gabi. Kitang-kita sa mukha ni Cardo ang labis na hiya at pasasalamat na rin. Yumuko siya habang mahigpit na hawak ang kamay ni Mang Ernesto. Sir, marami pong salamat. Pabulong at emosyonal na sabi ni Cardo. Lumalaban ang luha sa mga mata niya. Napakabuti ninyong tao. Naku, walang anuman yon, Cardo. Sagot ni Mang Ernesto habang tinatapik-tapik ang balikat ng asawa ko. Nararapat lang na tulungan ng pamilyang tulad ninyo. Napakabuti ng asawa mo. Tumingin sa akin ng matanda. Isang mabilis ngunit makahulugang tingin na kamilang dalawa ang nakakaunawa. Sa tingin na iyon, tila ipinapaalala niya sa akin kung gaano kalaki ang utang na loob ng pamilya ko sa kanya
at kung gaano ko kadepende sa mga kamay niya. Bago umalis si Mang Ernesto ng hapong yon, binigyan niya ng pera ang 2 bata, pambaon daw nila. Kaya naman tuwang-tuwa si Maymay at Darren. Nang makalabas siya ng pinto, niyakap ako ng mahigpit ni Cardo. "Napakaswerte natin sa amo mo," bulong niya sa akin habang nakasandal ang ulo. "Diyos ang nagpadala sa kanya sa atin." Hindi ako nakapagsalita. Niyakap ko si Cardo pero pakiramdam ko ay diring-diri ako sa sarili ko. Mas masakit palang marinig ang pasasalamat ng asawa ko sa lalaking nagpapakasasa sa akin. Ang pasasalamat ni Cardo ay parang patalim na dahan-dahang sumasaksak sa puso ko. Nang makabalik ako araw ng Lunes sa bahay ng matanda, bumalik ako sa pagiging isang kalaguyo. Isang babaeng binabayaran para magbigay ng init at samahan ang isang matandang lonely pero may pera. Habang nakahiga ako sa dilim at nararamdaman ang paghinga ng matanda sa tabi ko, matapos ang pagsasama namin, napatitig lang ako sa kisame. Naiisip ko sina Maymay at Darren na masayang nakakatulog ngayon, busog ang kanilang mga sikmura. Naiisip ko si Cardo na hindi na namamalipit sa sakit dahil kompleto nang naiinom ang gamot. Walang nakakaalam sa lihim ko. Sa mata ng mundo, Miss Kay, ako ay isang masipag na ina at asawang nagtatrabaho ng marangal. Sa mata ng mga kapitbahay, isang simpleng swerte sa amo ang nangyari lamang sa amin. Pero sa gabi-gabi, na ginagawa ko ito, pakiramdam ko ay unti-unting namamatay ang kaluluwa ko. May mga oras na pagod na ako, pero kapag naiisip ko sila, bumabalik ako sa realidad na wala akong ibang mapagpipilian. At ito lang ang natatanging paraan para maitawid sila. Nasasaring na ako sa ganitong ikot ng buhay ko. Isang buhay na doble ang muka, isang tapat na asawa at mapagmahal na ina sa aming maliit na tahanan, at isang nakatali at bayarang kalaguyo sa malaking bahay ni Mang Ernesto. Miss Kay, masama ba akong ina? Masama ba akong asawa dahil ginagawa ko ito para hindi magutom ang pamilya ko at mabuhay ang sawa ko? Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, kung nakikita ninyong unti-unting namamatay sa sakit ang asawa ninyo at walang makain ang mga anak ninyo, kakayanin din ba ninyong itapon ang sarili ninyong dignidad kapalit ng buhay nila? O hahayaan nyo na lang silang magdusa dahil sa takot ninyong magkasala? Sana po'y huwag nyo agad akong husgahan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Nagmamahal, Angel.